Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada. Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampagan. Pilipinas ang ating oras, 10:11 ng umaga. Sit back, relax, at makipagkulitan sa inyong favorite besties tuwing Sunday morning. Samot-saring usapan, anything from A to Z. Sagot na yan ng Diyosa ng Bayan, Josa Cruzat, at ng nag-iisang hiyas ng radyo, Wina Pearl Hesoro sa Huntahan. Good morning! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Aba, magandang umaga po, Pilipinas. Ngayon po ay unang linggo. Unang linggo po sa buwan ng April, taong 2026. Minus po muna ang aking beshi, si Beshi Josa Cruzat. Ako po muna inyong makakasama hanggang alas 11 ng umaga dito po sa DZRH Huntahan. Aba, may nagbabati na sa atin dito. May bumabati na. Happy Easter Sunday po. At ang ating mga kababayan dyan, ilan siguro sa ating mga kababayan ay babalik pa lang dito sa Metro Manila o ang iba naman ay nakabalik na. Sabi nga nila ay noong nakaraang linggo, pauwi pa lang yung mga main character sa kanilang probinsya. Pero siguro naman ngayon,
nakabalik na dito sa Metro Manila. Kamusta po ang inyong Holy Week break? Aba, nakapag-recharge po ba kayo? Nakapag-nature trip ba ang ilan sa atin? Dahil kung hindi nyo po maitatanong, medyo masaya naman ang aking Holy Week. Diba? Nakauwi tayo sa ating pamilya. Meron pong kaunting bonding at syempre kaunting self-care. Alam niyo po, kahit Holy Week, may mga moment na hindi natin makakalimutan. Lalo na po yung traffic. At syempre, yung mga pagkain na inihanda sa atin ng ating pamilya pag umuwi tayo sa probinsya. At meron ding quality time kasama ang ating pamilya o kaibigan. Itinuturing po nating memorable ang lahat ng yan. Siguro po may ilan sa inyo na bumiyahe, nag-staycation. Siguro ang ilan din ay pumunta ng beach, ng resort, nag-swimming. At lahat po yan merong kwento. Nakakatawa man o minsan nakakalungkot na senaryo pagkaganyan. Dahil nga pareho po nung naiulat ni RH37 Danny Kumilang, meron pong magkapatid na nalunod. Pero dako po muna tayo sa realidad ngayon. Back to reality na naman. Dahil ngayong umaga po pag-uusapan natin ang post-Holy Week vibes. Sino po dito ang mga nakaka-relate sa back-to-work struggle? Traffic. Siyempre, galing bakasyon, siguro ay paubos na rin ang budget. Pareho po sa akin, napakahirap gumising kanina. Buti na lang, nagising ako sa aking alarm. Pero sabi nga nila, kailangan natin po ng patience at positive energy para mag-survive sa unang linggo ng buwan ng Abril. Tuloy-tuloy lang po tayo. Pero bago po sa ating pag-uusapan ngayong umaga, atin po munang dakuan ang mga malalaking balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Itinuring po ng Philippine National Police na payapa sa pangkalahatan ang naging pag-obserba ng mga Pilipino sa mahal na araw. Partikular itong assessment ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa naging mga misa at prosesyon ng mga Katoliko nitong Biyernes Santo. Ngayong Pasko naman po ng pagkabuhay, naka-full alert pa rin umano ang PNP, lalo't inaasahan naman ang dagsa ng publiko sa mga pasyalan gaya ng resort. Una na pong iniulat ng pambansang pulisya na nakapagtala ito ng 7 insidente ng pagkalunod hanggang nitong Good Friday. Samantala, paalala ang Pasko ng pagkabuhay na sa kabila ng pinakamadilim na yugto ng buhay, kayang bumangon ng mga Pilipino ng may pag-asa. Yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng Easter Sunday kung saan iginugunita ng mga Kristiyano ang pagkabuhay muli ni Hesukristo. Sabi ni Pangulong Marcos, kayang dalhin ng pananampalataya ang mga Pilipino sa liwanag. Paalala rin ng Presidente na ang palaging pagpiling maging mabuti, maging mapagbigay at pagpili sa pagkakaisa. Tinimok ni Pangulong Marcos ang mga mananampalataya na dalhin sa aksyon ang paniniwala para sa tinawag niyang bagong Pilipinas. Bad news naman po. Dahil nasawi ang dalawang magkapatid matapos malunod sa karagatan ng Sitio Fuerte, Barangay Poblacion sa Morong Bataan alas 9:45 ng umaga nitong Sabado de Gloria. Kinilala ni Bataan Provincial Police Director Police Colonel Marites Salvadora ang mga biktimang sina Christian Oraje
At Aris, 18 years old, napawang mga residente ng Valenzuela City. Sa report ni RH37, Danny Kumilang, nabatid na nakahingi pa ng saklolo ang mga kaanak ng magkapatid nang makita ang mga itong nalulunod. Pero pagtungo ng PNP maritime personnel, hindi na rin nailigtas ang mga biktima at idineklarang dead on arrival sa Morong Rural Health Unit. Kaugnay po niyan, hindi bababa sa 7 insidente ng pagkalunod ang naitala ng Philippine National Police nitong Semana Santa. Sa inisyal na ulat ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kanyang tiniyak na tinututukan ito ng otoridad gaya ng police at rescue personnel. Hindi pa nagbibigay ng espesipikong detalye ang PNP sa naturang drowning incident na naiulat umano sa iba't ibang swimming areas. At hindi pa kasama rito ang report ni RH37 Danny Kumilang kung saan may magkapatid ng nasawi sa pagkalunod sa Morong Bataan kahapon lamang. Sa iba po nating balita, nilinaw ng kagawaran ng enerhiya na hindi automatikong bababa ang presyo ng produktong petrolyo kasunod ng pagpayag ng Iran na makadaan sa Strait of Hormuz ang mga barkong patungo o konektado sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni DOE Secretary Sharon Garin na risk management ang hakbang na titiyak sa supply ng langis maging sa kaligtasan ng mga tripulanteng Pilipino sa gitna ng US-Israel war laban sa Iran. Aminado rin ang kalihim na hindi pa nare-resolba ang mga hamon sa sektor ng enerhiya na patuloy umanong ginagawa ng paraan ng mga otoridad. Paliwanag ito ni Garin matapos ang tagumpay na phone negotiation ni na Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Iranian counterpart nitong si Seyed Abbas Araghchi. Siniguro rin ni Araghchi kay Lazaro na pinahihintulutan ng Iran ang ligtas sa paglalayag ng mga Philippine-flagged vessels, energy sources at Filipino Faros, Filipino seafarer sa Strait of Hormuz. At isa pa pong bad news lalo na sa ating mga motorista dahil namumurong sumampa sa 165 hanggang 170 pesos ang halaga po ng kada litro ng diesel ngayong linggo. Mula po ito sa Martes. Batay kasi sa Mean of Platts Singapore Trading, tinatayang magmamahal ng 17 hanggang 19 pesos per liter ang krudo. Epekto pa rin ang krisis sa gitnang silangan. Posible namang mag-increase ang gasolina ng 3 pesos hanggang 5 pesos. Ito po ay per liter na magdadala sa presyuhan nito na 110 pesos hanggang 120 pesos kada litro. Ngayong 2026 pa lamang 48.20 centavos na ang inangat ng presyo ng gasolina. Higit 90 pesos naman sa diesel habang higit 78 pesos ang iminahal sa kerosene. Ulitin ko lang po. Posibleng umabot po sa 165 hanggang 170 pesos. Ito po ang halaga ng kada litro ng diesel ngayong linggo. Mula po yan sa Martes, April 7, 2026. Habang ang per liter naman po ng krudo ay posibleng magmahal ng 17 pesos hanggang 19 pesos. At ang gasolina naman po ay magtataas ng presyo ng 3 pesos hanggang 5 pesos per liter. At yan na po ang mga malalaking balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Sa ating pong pagbabalik, pag-uusapan na po natin ang ating post-Holy Week vibes. Para po sa mga nagbakasyon dyan, at kwento nyo naman po sa amin kung saan po kayo pumunta ngayong Holy Week. Pwede po kayong mag-comment sa aming YouTube at Facebook Live. Ang aming pong YouTube, DZRH Livestream, DZRH News Television. Pati na rin po sa aming Facebook Live. Pwede din po kayong mag-text sa aming text line na 0919-2826-485.
Ulitin ko lang po ang aming text line 0919-2826-485. Pwede po kayong mag-text dyan. Lalo na ngayon na Easter Sunday. Siguro ang ating mga kababayan nandun sa beach. O kung hindi naman sa beach, nasa resort. Nasa pool, naliligo. Dahil alam naman natin ang mga Pilipino pagka ganito, pagka-araw ng pagkabuhay, andun talaga sila, naliligo, nag-outing. At siguro ang ilan naman sa atin ay mayroong family reunion. Pero bago tayo magpaalam, batiin din natin ang Happy Easter Sunday. Salvador Adol Plato ng 6th District ng Bulacan. Happy Easter Sunday! Bago tayo maghanap buhay, Kuya Het. Ang ating pong oras, 10:25 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Experts Opinion. (10:31) na po ng umaga. Aba, dakuan muna natin itong mga nagko-comment sa ating Facebook at YouTube Live. Sabi ni Sir Banong, mga gaya niya daw pong senior sa bahay lang for safety dahil sigurado daw siyang mainit. Kaya daw, drink water. Drink more water. Sabi naman ni Ma'am Teresita Atienza, sa bahay lang daw siya nag-subscribe sa DZRH Drama. Nanood o nakinig sa YouTube ng maraming episodes ng Gabi ng Lagim at naaliw daw siya. Sabi ni Sir Bentong, mas marami daw ang bonding time ni Beshi Josa. Huwag po kayong mag-alala, aba, bukas babalik na ang aking Beshi. Nagpapahinga lang po siya. Magandang umaga din po kay Sir Banong. At syempre, batiin ko lang din po ng happy birthday ang aking lola, si Lola Eder Hesoro. Happy birthday! At sabi naman dito ni Sir Leo Havares, good morning and happy Easter Sunday. Pabati daw kinaan Gabwa, Maylin Atienza at Mrs. Rosa Rubio ng Nara, Palawan. Marhay na aga din po kay Sir Arnel Doloiras, watching from Sorsogon City. Good morning po! At sa ating mga kababayan dyan na nakikinig at nanonood, magandang umaga. Dakuan na po natin ang ating topic ngayong Sunday. Ang ating topic na post-Holy Week vibes. Kanina nga po tinatanong ko kayo, sino nga ba yung mga nakaka-relate dyan sa back-to-work struggle? Lalo na yung mga nagko-commute, pareho ko po. Aba, struggle sa traffic. Minsan, nung nakaraang linggo na pag-usapan namin ni Beshi Josa ang about budgeting. Petsa de Peligro. Nabanggit din namin ang mga tips na pwede natin gawin pagka nandito tayo sa face ng Petsa de Peligro.
Speaking of positive energy, dahil April na mga kahuntahan, panibagong buwan at panibagong goals na naman. Kayo po ba ngayong April? Sina Ma'am Teresita at sina Sir Bentong, meron po ba kayong goal? Goal na gustong ma-achieve ngayong buwan ng Abril? Siguro kung ako ang tatanungin ninyo, gusto ko na lang ng makasurvive sa buwan ng April. At syempre maging consistent sa aking self-care at time management. Pero ngayon nga po, mag-share tayo ng tips para naman sa first week ng April para maging mas smooth ang ating routine kahit kakabalik pa lang natin sa ating trabaho. Base po sa ating pananaliksik, meron tayong tipid at budget hacks. Unang-una po dyan ang meal prep. Nabanggit natin last week na pwede tayong makatipid pagka meron tayong meal preparation. Ito po yung magplano tayo ng weekly meals para po tipid pero healthy. Hindi lang po ito tayo'y nakakatipid, nakakaiwas rin po tayo sa mga hindi masustansyang pagkain, lalong-lalo na sa mga mahihilig dyan sa junk food. Pangalawa din po itong tinatawag nating smart grocery shopping. Kasi meron tayong ibang kababayan dyan na siguro pagka ando na sila sa grocery store, bago sila kasi umalis ng bahay, meron ng mga nasa isip nila na listahan. Hindi nila inilista sa papel or isinulat sa kanilang cellphone or sa notes. Ang ginawa nila sa isip lang talaga nila inilagay. Kaya pagdating nila doon sa grocery store, nagsikuhan na ng kung ano-ano. Kaya ito po ang tinatawag natin na smart grocery shopping. Gumawa po tayo ng lista bago tayo mamili para hindi ma-overbuy. Iwasan po nating mag-overbuy para naman maiwasan din natin magbayad ng mas malaki, di ba? At ang pangatlo po natin dyan, set aside emergency fund. Ito po yung parati nating binabanggit na kahit kaunti lang dapat meron tayong naiipon para sa tinatawag nating emergency fund. Kahit po maliit na amount, ito po may safety net ka na for unexpected expenses. Yan po ang una nating tipid at budget hacks. Pangalawa naman po itong ating productivity at time management. Ito feeling ko pwedeng-pwede ito sa ating mga estudyante. At syempre para din sa amin ng mga nagtatrabaho. At pwede rin sa ating mga stay-at-home moms or parents. Unang-una na po dyan ang daily planning. Gumawa po tayo ng to-do list. Para sa buong araw, kahit simpleng list lang, malaking tulong para tayo po'y organize. Tanda ko po, meron po akong kakilala, kapamilya ko naman ito. Pagising niya po sa umaga, nililista niya na kung anong gagawin niya. Una na dyan, mamamalengke siya. Tapos mamalengke, magluluto, tapos maglilinis ng bahay, mga ganon-ganon. Siguro ito po yung dapat nating gawin para naman sa ating time management, ang tinatawag nating daily planning. Pangalawa naman po itong breaks at Pomodoro technique. Mag-focus ng 25 minutes tapos 5-minute break. Siguro ito po ang ginagawa ng ating mga estudyante pagka nagre-review. Sabi nila, 25 minutes, focus ako, magre-review ako, ganito, ganyan. Magbabasa ako lahat-lahat, magsusulat ng pointers. Tapos after 25 minutes, maglalaan siya ng 5-minute break. Para naman makapagpahinga ang kanyang utak, pati na rin ang kanyang kamay sa kakasulat, di ba? Ito po ay nakakatulong sa ating mental focus at energy. Pangatlo po ay ang ating prioritized tasks. Unahin ang pinaka-importanteng gawin bago ang mga minor tasks. Siguro swak na swak dito yung mga nanay natin dyan. Siyempre pagka meron silang estudyante,
nakakapasok pa lang sa kani-kanilang eskwelahan, mape-prepare yan ng lunch nila para pagbalik ng kanilang mga anak, meron ng makakain, di ba? Sabi dito ni Sir Izuki 4722, take a power nap. Pwede to sa breaks na tinatawag natin. Kasi pagka nag-power nap ka talaga, feeling mo energized ka na para lumaban ulit sa hamon ng buhay. Pangatlo naman po nating hacks, self-care at wellness. Unang-una na po dyan, exercise kahit konti lang. Sa mga kababayan na natin na nagsabi noong January or bago pa man matapos ang taong 2025, mag-exercise na daw sila pagpasok ng taong 2026. Kamusta po kayo? Kamusta na po ang inyong mga nakasulat sa diary na gagawin nyo ngayong 2026? Natupad po ba itong binabanggit nyong exercise? Sabi nga po sa pananaliksik, sabi sa studies, 15 to 30 minutes daw na stretching, brisk walk o home workout, enough na para i-boost ang ating mood. Pangalawa naman po ang hydration at healthy meals. Lalong-lalo na po ngayon, importante po itong hydration ha. Binabanggit parati na stay hydrated dahil kailangan nating uminom ng maraming tubig, kumain ng balanced meal para energize. Sa simpleng ganito po ay maiiwasan din nating magkasakit. At ang ating pangatlo po ay sleep routine. Kayo po ba dyan, Ma'am Teresita Atienza, Sir Melvin Letrodo? Kayo po ba'y natutulog ng maaga? O natutulog din kayo tuwing umaga na? Madaling araw na po ba kayo natutulog? Dahil pagka mayroon po tayong sleep routine, set aside set a regular sleep schedule para maayos po natin ang ating body clock. Sabi ni Ma'am Teresita Atienza, ayaw niya daw mag-nap dahil hirap siyang matulog sa gabi pagka nag-nap siya during the day. Sabi naman ni Sir Bentong, ang goal ko lagi ay gawin ang mga dapat para sa kasalukuyan at hindi daw tatamad-tamad dahil tomorrow is not promised. It's not guaranteed na meron tayong tomorrow. Marami nagko-comment. Mamaya po papasadahan natin ang mga nagko-comment sa ating YouTube live. Pero sabi ni Sir Melvin Letrodo na nabasa ko kasi, ang ginawa ko po nitong nakaraang Semana Santa, binasa niya daw muli ang Bible. Ang aking King James Version Bible. Wow! Sabi naman ni Sir Banong, siya daw ay walking sa barko every morning. Nag-gym din daw siya dahil merong gym on board. Grabe naman yan, Sir Banong. Ingat-ingat po kayo dyan sa barko. Sa ating pong pagbabalik, raratsadahan naman natin itong patungkol sa mental health at stress management. Tayo po muna yung maghanap buhay. Ang ating oras, 10:43 ng umaga. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa News happening sa trend, matchup with entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026.
hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. .46 na po ng umaga. Kayo po ay nakikinig at nanonood sa DZRH Huntahan. Minus muna ang aking beshi, Josa Cruzat. Ito pong yung nakakasama si Wina Pearl Hasoro. Ngayong umaga nga po, pinag-uusapan natin ang tips para sa first week ng April para ito'y mas maging smooth. Maging smooth ang ating routine kahit kababalik pa lamang po sa trabaho. Kanina po nabanggit na natin ang 3 tips at nandito naman tayo sa pang-4 na tip, ang mental health at stress management. Unang-una po na pwede nating gawin ay ang meditation o deep breathing. Kahit 5 minutes lang daw po nakakatulong na para sa ating stress relief. Pangalawa naman po dyan ang journaling. Ito po'y isulat natin ang mga thoughts, gratitude o goals ng araw. Ma-share ko lang po sa inyo, ako po hanggang sa ngayon ay nagsusulat pa rin. Pero ang sinusulat ko naman yung mga dapat bayaran. Kayo po ba, Sir Bentong, Ma'am Teresita, mahilig pa rin po ba kayo sa pagsusulat? Itong sinusulat nyo yung mga kailangan nyong bilhin sa market? O kaya naman, isinusulat nyo yung mga plano nyo tuwing weekend or araw-araw. Pangatlo po natin ay ang social check-ins. Ito po yung tinatawag natin na kailangan natin kumustahin ang ating pamilya o kaibigan. Kahit text lang. Dahil sabi nga po, connection matters. At ang panglima naman po natin ay fun at light moments. Syempre po, kahit na tayo'y busy sa trabaho, mga alipin ng salapi, wag naman nating kalimutan maging masaya. Ito po ang una natin na mini adventure. Sabi daw, pwede tayong mag-explore ng nearby places kahit 1 to 2 hours lamang. Pangalawa naman po ay try new hobby.
Pwede po yung cooking, crafting, photography, o kahit learning a new skill online. At ang panghuli po natin dyan ay digital detox. Ito po yung kailangan natin o pwede tayong mag-limit ng screen time. Limit po ng kaunti para ma-refresh ang ating isipan. O, sa mga nakikinig dyan, ginagawa nyo po ba ito? Dahil kahit po kababalik pa lang natin, kailangan po nating tandaan na every moment, kailangan nating i-enjoy yan. Sabi dito ni Ma'am Teresita Atienza, enough na daw sa kanya yung 5 to 6 hours na tulog sa gabi. Okay na daw yun sa kanya dahil malakas na daw siya pagising sa umaga. Yung friends niya din daw na mga kaedad niya, ganoon din ang oras ng tulog. 5 to 6 hours. Sabi naman ni Sir Bentong, pag senior daw po, nagigising ng 3 a.m. Dahil ginigising daw sila ni Lord. Sabi naman ni Sir Melvin Letrodo, natutulog daw siya. At syempre, bago daw siya matulog, nagdadasal muna siya. Nagpapasalamat at humihingi ng tulong. Humihingi din siya ng kanyang gabay at proteksyon. Nagsusulat din daw siya sa journal. Wow, ano ba Sir Melvin ang sinusulat nyo sa inyong journal? Sabi naman ni Sir Izuki, huwag daw mangutang. Huwag nating isusulat ba yan Sir Izuki sa journal? And nabanggit po natin ang mga practical tips para po maging mas maayos ang ating first week ng April. Banggitin ko lang po ulit, pwede po tayo maglista ng ating expenses, iwas po tayo sa impulsive buying, at mag-set po tayo ng daily budget. Tip number 2, ayusin po natin ang ating routine. Matulog at gumising sa tamang oras, mag-set ng simple daily schedule at iwas puyat hanggang maaari. Tip number 3 naman po, alagaan natin ang ating sarili, uminom ng maraming tubig, lalo na po ngayong tag-init. Kumain po ng tama, 3 meals per day. At mag-exercise po kahit 15 minutes lamang. Tip number 4 naman po, manage stress, huminga ng malalim kapag overwhelmed, magpahinga kapag kailangan, at lalong-lalo na huwag po nating i-pressure ang ating sarili. Tip number 5, stay positive lamang po. Magpasalamat sa malilit na bagay, iwasan ang negativity kung kaya, at palibutan po ang sarili ng positive people. Sa ating pong pagbabalik, syempre babatiin naman natin ang ibang nakatutok sa ating huntahan, sa DZRH huntahan. Tayo po muna yung maghahanap buhay, ang ating oras, 10:52 ng umaga. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January Na lang po bago mag alas 11 ng umaga. Magandang umaga. Lalo na po sa mga nakatutok sa ating Facebook at YouTube Live. Good morning po kay Sir Leo Havares, Sir Ramon Abadillo. Good morning din kay Alvin De Torres. Sabi ni Sir Alvin noong Holy Week daw nag-visita iglesia sila. Magandang umaga din po kay Devilla Leia, na miss niya daw ang program sa DZRH. Good morning din po kay Sir Henry Dolohan, watching from Botolan, Zambales. Good morning po Ma'am Ivy Gutierrez. Good morning din kay Sir Albert De Los Santos. Sabi niya maging matalino. Huwag daw po tayong maniwala sa mga fake news at AI-generated video and photos. Tama naman si Sir Albert. At syempre batiin ko din ang aking pamilya dyan sa Sorsogon. Magandang umaga Mama Gina at Papa Edwin. Sa aking mga kapatid at ang aking mga pamangkin dyan, good morning. Ulitin ko lang po ulit, happy birthday kay Lola Eder Hesoro. Happy birthday Lola. At syempre sa aking Beshi Josa Cruzat. Hello Beshi. Magandang umaga din kay Sir Melvin. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng inyong mga ginagawa everyday. Kay Sir Bentong, kay Ma'am Teresita at Yansa, at kay Sir Izuki 4722. At sa mga nakatutok po dyan sa kani-kanilang Transistor Radio, good morning! Dito na po nagtatapos ang ating isang oras na huntahan ng ating chikahan sa inyong paboritong Sunday morning habit. Ang programang wala po kayong kailangan gawin kundi makinig lang at mag-chillax. Dito po yan sa huntahan. Minus po ang aking beshi na si Josa Cruzat. Ako po yung nakasama. Ito po si Bina Pearl Hasoro para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ating oras, 10:58 ng umaga.
Nagsimula sa pangarap